lugar tayo ngayon. Ito ay false. Ito ay Kalinga Falls. Huwag lang kayo mahulog sa falls. Anyway, salamat po. Nandiyan pa rin kayo. Nandiyan ang mga Bautista Malandro family pa rin. Nandiyan ang mga, ayon, si John Alin. Ipag-pray natin si Ma'am Jessica Simangan. Nasa birthing center ngayon. Malapit ng mga anak. Ay, mga anak yan. Siyempre, ganun lang yan. Di ba, sister? Oh, Ma'am Abet Largado, Kapilin family, pagpalain kayo ng Diyos, sister, at mga tauhan nyo. And then, nandyan si Ma'am Lorna, Kasulyak Kaido sa Oman pa. Tingnan nyo yan. At nandyan ang Sinopera Florentino family with the kids. Oh, salamat po. At nandyan si Ma'am Dinalin Rombawa, Balunos. Salamat, pamangkin. Bay, parang lumaki ka rito sa picture mo, ha? Ready? Oh. Okay, nandiyan pa rin mga, ano pa rin mga Rosalie, sila Sister Rosaline Alpay, mga pagpalain kayo, no? Di Milian, Terrardo family, at nandiyan si Ma'am Ruth with Brother Ray, pagpalain kayo ng Diyos. Nakita namin si Brother Ray, lakas mo na Brother Ray. Oh, sige Brother Ray, sige tuloy lang. Oo, marami pang blessing darating. Makapagbiyahe pa sa Canada. Ayun, sabi ni Sister Debata, pwede para punta sa Niagara Falls. Ako nga, nasa falls na ngayon po. Yan ay Kalinga Falls. Ano po? Okay, nandyan mga Somera family. Pagpalain ka ng Diyos. Diyan pa rin nanonood. Nakikinig mga Kaleda, Pawig, Palatan family. Pagpalain kayo lahat ng Diyos. Oo. Aba, nandyan si Jones Velasco. Salamat naman at ayus-ayusin na ninyo ha para hindi ko mapalis si Pastor Red kasi oras na hindi maayos yan. Palisin ko talaga si Pastor Red. Nandyan pamangkin ko si Ma'am Titandaya. Supporter ko mga ito eh. Totoo. At saka mga sila Van Halen. Ako, salamat po na supporters mga taong katulad ninyo ha. Okay, mag-pray na po ako. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters. Lord, salamat. Nanonood sila John. I pray na maayos na yung kanilang dapat ayusin para manatili si Pastor Red diyan sa Anapatan. Dahil Lord, it is your will na everyone should be following the biblical way of love, courtship, and marriage. And here is Jessica Simangan about to deliver her baby through the help of this precious nurses in their birthing area. Lord, I pray that she will have this strength and also, Lord, for the encouragement of these midwives that she will have a joyful delivery, smooth one, oh God. Give her the strength now, Holy Spirit. And my brothers and my sisters, Lord, continue to touch. Even Brother Ray, continue to strengthen him, Lord. And we know that you are the creator, create new cells in his body. So with Brother Joey and my brother-in-law, Brother Lori, and others, Lord, bless. Even Titandaya, her new business. And the good health will be given to all of them, even her pamangkin. And so with the Balunos, Silagay family, as they also see Ma'am Hermohena recover, and bless Sister Cora Claveria Damat, her birthday today, celebrating in our church in Apayao, where she will prepare a big party for the members. Thank you, Lord, for precious people like Colonel and Sister Claveria. Bless also their children like Cabanada, like BJ, Lord. I haven't heard from BJ since. So help him, Lord, in his police career. In Jesus' name, amen. Ayan, thank you po. At nandyan kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. Yun, thank you po. Okay. Nandyan si Katrina Tumangil. Salamat. Salamat, hindi ka nakakaliwot, Katrina. Hello, Kate. Tingnan mo, tumangkad ka yata dyan sa Pampanga. Nano, maaya pa ya, bakit ka. Yun. At least hindi ko pa nakakalimutan ng Pampangan. Ay, oo nga pala. Yung mga namit ko na bagong tagapanood natin. Oo nga pala, salamat Yung mga kamag-anak ng Binaraw at mga Dawang, mga Melad, ayun, tingnan mo mga Pagulayan, tingnan mo yan. Maraming salamat po. Yung mga Alayban, tingnan mga kasamaan pa, sila Ancheta, sila Boyet, sila ano pa? Oo nga pala, sila Peralta family. Maraming salamat po. Ngayon, tuloy natin to Sir James kasi napaka-importante ito. Nakuha na natin, preparation for eternity must be processed here and now. Hindi pag namatay ka. Hindi yung pagdating ko lang sa Australia, doon ko i-process ang passport. Yung visa at saka yung
ticket, hindi pwede. O pagdating ko sa Canada, doon ko lang i-process. Hindi. Dito pala, habang nasa Pilipinas ka, i-process mo na. Ganun yan eh. At meron embassy para makalipad ka doon. Don't you know that? Ngayon, bawat Baptist church sa buong world, yun ay embassy ng Diyos kasi meron ng portfolio dito. Ito yung document how to immigrate to heaven. The only way you will immigrate in heaven is to accept Jesus Christ as your passport, your ticket, and your visa. Ganun yun eh. Remember John 14 when Thomas said, how can we go there? Sabi ni Jesus, I'm the way. Oh, kaya ganun pa rin nangyari ngayon, di ba, Sister Naomi Taguba, with your children, ba, nandiyan sa Attorney Kerry. Alam niyo, talagang mga mapapalad yung mga bata tinuruan ng mga anak how to honor the Lord with their substance. Pagpalain ka ng Diyos. Kasi katulad ni Katrina, sabi ko sa kanya, Kat Kate, hindi ka dadalawin ng COVID yan kasi ginagawa mo yung Malakay 3:10. Totoo yan. Dahil malinaw yan, di ba? Sa Exodus 15:26. Tama. Basahin natin. Exodus 15:26 that God is in control and He will not permit anything that will destroy you because God has a good plan for you. Ngayon, kung oras mo na talaga, as it is appointed unto man wants to die, kahit anong gagawin mo, kahit punta ka pa sa Amerika, ubusin mo lahat yung pera mo, o kaya i-connect mo lahat ang connection ng oxygen, kung sabi ng Diyos, come home, my child. Please rest in paradise. Di sabihin mo, thank you, Lord, I'm coming home. Ganun yun. Basahin natin itong Exodus 15:26 para maintindihan ninyo na ang Diyos, alam niya ang ginagawa niya. Pwede ba? Ready, read. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in His sight. Nakatingin palagi ang Diyos, ha? Kahit ngayon sa oras na ito, alam ng Diyos nanonood kayo, nagtitiktok kayo. And will give ear to His commandments and keep all His statutes. I will put none of these diseases upon you, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that heals you. Kaya yung mga Egyptians kasi ang titigas ng ulo nila. Kami na ayaw namin manampalataya sa Diyos ninyo. Ang Diyos ninyo kasi hindi nakikita. By faith kasi. Ang Diyos ng mga Egyptians, nakatayo yung mga rebultong lalaki doon sa Pyramid of Giza. Naalala niyo yun? Ang dami lang rebulto. Kahit saan ka punta, may rebulto. Kaya nga sabi ni Paul, nung nagpunta sa Athens, kayo mga Athenians, Greek, matatalino kayo, pero pagdating sa Diyos, mangmang kayo. Totoo yan, mga kapatid. Karamihan ng Pilipino ganyan. Magmula ng tiempo ng mga Espanyol hanggang ngayon, ayaw magbasa ng Bible. Sa hindi nyo pagbabasa ng Bible, tuloy, linuloko kayo. Bakit? Tingnan yung 10 Commandments ninyo, sa Alcala, Centro East Alcala. Inalis lang number 2, dinoble number 10. Mantakin mo yan. Tapos okay lang sa inyo. Mahirap yung nagbulag-bulagan, mga kasama. Remember, you shall know the truth and the truth shall set you free. Ay, totoo yan. Sinabi ko yun sa kapitbahay ko. Tignan mo, meron kayong libro dito galing sa university. Ano, 10 Commandments yun, wala yung number 2. I-compare mo yan sa Bible ninyo. Kinompare nga, nga na, Pastor, dinoble number 10. Kaya lang, ayaw naman nagpatuloy dito, bahala na sila doon. Basta, sinabi natin ang katotohanan. Remember what Apostle James said? Ang sabi ni James 5:19-20. James 5:19-20. Kasi kinakailangan sa number 3, Sir James, ay procure eternal life now in Jesus before you die. Yan ang number 3. And under number 1. Ano po? Ang sabi niya rito, brethren, ang kapatid, kaya nga nandito ako to tell you the truth, Brethren, if any of you do err from the truth, kasi nga, ibang sinasamba nyo Hindi kayo nag-iisip pagsisi And one convert him. Ibig sabihin talaga, naimulat ka dahil sa salita ng Diyos. O kaya may kamag-anak ka dyan, binasahan ka ng Word of God. Tulad ni Audrey, salamat na po, natuwa kami ka Audrey. Daming, di ba? Andrea po. Sorry, yung Audrey kasi anak ni Sister Estela yan. Sabi niya, let him know that he which converted the sinner. Narinig yan? Yung naituwid mo, na hindi na siya sasama, hindi niya sawa. Converted the sinner from the error of his way, shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. Mga kasama. Malinaw sa Bible yan, po. Na
Dahilan kung bakit hindi umaagwat ang tao ay dahil sa kasalanan. Eh bakit pagtiwala naman ng Diyos ang kayamanan kung gastusin mo lang sa walang kabuluhan, di ba? So letter A kanina, accept. Oh. And follow Jesus now. In, ano sabi niya? And in the world to come, eternal life. Letter B, prepare to meet your God now. Because it is appointed unto men once to die after this judgment. Narinig nyo? Kung wala kang abogado sa judgment day, tapos ka. Pero don't you know, malinis sa Bible, lahat tayo tumanggap kay Jesus. Ay, siyempre, nandun na tayo sa exemption. Okay. Ay, malinaw yun sa Bible. Pero pwede ba basahin natin uli yung Romans 4:8 para maintindihan nyo na nasingil ng kasalanan mo. Kaya nga, magpakabuti ka ng tao, sabi ng 1 Peter 2:8, di ba? Okay, anong sabi niya? Blessed. Blessed ka, mapalad ka, is the man to whom the Lord will not impute sin. Alam mo ba kung bakit? Kasi yung lamb, Passover lamb nga, na ipatong sa kanya lahat ang kasalanan mo. Basahin natin uli yan. Isaiah 53 verse 6 para maintindihan yung mga kasama na mapalad ka. Bakit? Nakinig ka, sumampalataya ka, nagsisi ka. Kaya, on the way to heaven ka na. Ready, read. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord, what? Had laid on Jesus the iniquity of us whole. Kaya hindi ka nasisingilin, di ba? Sa silsilagay. Tingnan mo, nandyan ang mga pagulayan. Sabi ko sa inyo, nagpe-premang ito sa atin eh. Mula preacher nilang bago na si John Mark. Matalinong bata yung anak ni Pastor Bukel. Palad ka, Pastor Bukel. May papalit sa'yo after the rapture. Ay, hindi. Tuloy natin ito. Gusto ka lang kayo, ngumiti kayo, di ba? Now, procure eternal life now through Jesus before the rapture or before you die. Ang the word procure is to get now, to get. Ibig sabihin, ni-offer yan as a free gift. Tanggapin mo na. Pwede ba? Punta tayo sa John chapter 7, 7 to 39 para maintindihan nyo na ngayon na ang pagtanggap sa eternal life. Kasi si Jesus nga ay sabi niya, come to me. Come to me. Narinig nyo? Lumapit kayo kay Jesus. Kahit hindi nyo nakikita, pwede nyo kusapin si Jesus. Na? Sabi ko nga nakikita ba nyo COVID? Hindi. Bakit naglalagay ka mask? Kasi nandyan ang COVID. O ganon din. Bakit tanggapin mo si Jesus? Kasi nandyan siya. Narinig nyo? Mas malakas pang pananampalataya sa COVID na hindi nakikita kaysa yung Diyos naghawak ng hangin sa ilong nyo. Pwede ba matauhan naman kayo? Ready? Basahin na natin to. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if a man thirst, let him come unto me and drink. Mapansin nyo? Come to me and drink. He that believe on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. 39. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Ibig sabihin, lahat tayo na tumanggap kay Jesus ngayon, nasa sa atin ng Holy Spirit. And we will keep preaching the word of God until Jesus Christ will come. Dahil mapalad tayo mga Gentile. You know what? Kasi sa Acts chapter 11 verse 1, makita nyo rito, Jepoy, kaya mag-preach ka na, Jepoy, ha? Ako sayang naman, kagwapo mong tao. I-preach mo John 3:16, mapangkay jay, mambaka kay ibagam kadang ito tatay jay, masabol mamati kay na po, Jesus, nga iso na laing, ibiyag ang danayon. Acts 11 verse 1. Tingnan natin yan. Gusto kong makita niyo ito. Kasi mapalad nga tayo mga Gentiles. Look at this. And the apostles and brethren that were in Judea heard that the Gentiles had also what? Received the word of God. Tingnan niyo ito Word po tayo verse 16 to 18. Para makita niyo na merong meron tayong lugar sa kingdom of heaven. Kasi Gentiles nga tayo
Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, but he shall be baptized with the Holy Ghost. 17. For as much then as God gave them the like gift as he did unto us, who believe on the Lord Jesus Christ, what was I, sabi na Apostle Peter, that I could withstand God? When they heard this, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Mapalad tayo mga kapatid, ha? So, kung punta tayo sa John 10:16, ito chapter 11 and chapter 10 ng Acts, ang fulfillment ng other sheep, yung sabi ni Lord Jesus Christ, I have other sheep. Narinig nyo? May mga tao nagsasabi yung other sheep daw nung 1914 lumabas yan. Yung iba naman 1840. Hindi ho. Yan ay 42 AD, yun ang other sheep na ihalo sa mga Jewish sheep. Pwede ba? Huwag kayo maniwala. Basta invento lang dyan. Nagsimula daw Santa Ana, Manila, yung other sheep. Pwede ba? Matauhan naman kayo. Magbasa kayong Bible. Acts chapter 10, yung other sheep fulfilled nung nasave sila Cornelius. Basahin natin yung John 10:16 para malaman ninyo na yung sinabi ni Lord Jesus Christ, other sheep also I have, which is not in this world. Nangyari yan sa Acts chapter 10 and chapter 11. Oh, hindi yung 1914 daw lumabas yung other sheep kasi meron. Oy, wala yan sa Bible. And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Gentiles yan, yung other sheep. Jewish kasi, purely Jewish yung mga sheep na inipon ni Lord Jesus Christ through the materials that John the Baptist had baptized. Narinig nyo, mga kasama. Kaya nga, habang nandito tayo, we give the gospel freely. Because it is just right, sabi ni Apostle Paul, we spend and be spent para ang iba masave. Ay totoo yan. Kaya nga lahat kayo ng mga nagsusuporta dito, pagpapalain kayo ng Diyos kasi ginagawa nyo yung kalooban ng Diyos. Kaya iniisip nyo, ano ba kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, siyempre, hindi ka makapunta doon sa Mambakag o kaya doon sa Abra, o doon sa sulok ng Kalinga-Apayao. All you have to do is to pray. And then dahil may capacity ka, sabi ni Word of God, dito sa Luke chapter 8, may capacities nila to support, ginanap nila yun. So, tingnan nyo ito Kaya nga, may mga gumaling sa kanilang sakit dahil ginanap nila yun 1 to 8, tingnan mo. 1 to 3, I should say. Kaya kung ako si Jepoy, mag-preach na ako. Ready? Read. Came to pass afterward that he went throughout every city. Paano ka? Katulad, nagpunta kami sa Pasikal, Palayag, Pakak, Karatakat, Masingsingan. Paano kami makarating doon kung walang pang krudo? Ay, mahal ng krudo ngayon. Kaya nga mga kapatid, pakinggan niyo ako Huwag kayo nakikinig. Ang plano ko talaga makipaglibing sa Angeles City. Kaya lang last Monday, pagtingin ko sa aming pera, paano ka makapunta sa Angeles City? 2,000 hawak mo. 2,000 pesos. And sabi ko, Lord, hindi mo kuluban, punta kami doon kasi ito lang ang hawak namin. One way. Kaya, I hope naintindihan niya na talaga makipaglibing kami nung Wednesday. Kasi isa ako sa matanda na bunga ng Queen Lunch Ministry. Kailan paano kami maglakbay? God provide. God provide. Yun na nga ang ni-provide. And I said, Lord, if it's your will, daw punta kami makipaglibing. I pray na bigyan ko po 10,000 pesos by Monday. Last Monday, wala. So, sabi ko, Lord, I will be done. At least nakapagpadala ako ng video. At least okay yun. See? Tuloy natin tong verse na ito, Tuloy natin tong verse na ito kasi, yes, we can never go without we can never go around without the round. Sabi nga ng mga, sabi mo? Came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and that 12 were with him, and certain women which had been healed of evil spirits.
Mary called Magdalene. Aba, naghanap buhay ito nung gumaling na siya. Out of whom went 7 devils. And Joanna, the wife of Susa, Herod's steward, and Susanna, and many others which ministered unto him of their substance. Yung word na ministered, sila yung nagsuporta. Ganon yun. So maraming salamat po sa inyong mga nanonood. Yun, thank you. Ito mga kapatid, So, importante na may mag-sacrifice para maraming masave. Di ba yung sabi na Apostle Paul? Tingnan natin ulit para malala naman ninyo na totoo itong sinasabi ko sa inyo. Paano nga kami magpakita sa inyo kung walang nagbayad sa Zoom o kung walang nagbabayad sa RBC? Meron nagbabayad niyan, di ba? Brother John. Okay, ready? Nandiyan na kayo. 10:33, 1 Corinthians. Salamat sa Diyos at meron mga nagmamahal sa inyo. Kami yun. Okay. Kaya punta tayo sa procedure na mamaya. Procedure of the Passover. Mamaya. Pagkatapos ko nito. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many that they may be saved. Ay, totoo yan. Bumili kami ng Bible. Yun ang ginamit namin, nag-soul winning. Iniwan na namin yung Bible. Bakit? Ay, nandun. Yung John 3:16. Nandun Romans 5:8. So, not seeking our own profit na. Bakit? Don't you know? Hindi nyo ba narinig ito? I hope na narinig nyo ito, Ano yan, pastor? Nangilabot nga ako nung nakita ko yung update United States of Europe. Narinig nyo yan? Kasi ang United States of America natalo sa Afghanistan. Dahil walang army ang European Union, wala silang nagawa. Sabi nga nila, we cannot do anything because we cannot send an army of the European community to defend Kabul. Now that the United States of America were defeated, humiliated, sabi ng European Union, now we are going to raise. And they've started to raise a EU army, United States of Europe Army. Narinig niyo ba yan? Ay, malinaw ho yan. Sa Daniel chapter 2, when the Antichrist will come, he's going to gather armies throughout Europe. And then, to fight the Chinese. Narinig ba ninyo na may AUKUS na? Ano yung AUKUS? Australia, United Kingdom, and US to unite to hinder the greediness of China sa Indo-Pacific. Bay, mga kapatid, nasa prophecy yan, kaya nga may banatan yan later on. Totoo yan. The other day nga, nainis ang Taiwan, mantakin mo, dati 16 lang pinapadala ng China, nalilipad dun sa kanilang Southern Island. Ngayon, 35 na. Dumaan pa between Philippines and Taiwan yung mga jet plane nila. Kaya pala, sabi Santa Ana, ang bibilis ng mga aeroplano dumaan dyan. Paano? Naglalanding sila dyan sa Lalo Airport. Pastor, sigurado ka ba? Sige nga. Sino maghadlang sila? Maglanding sa Lalo Big International Airport. Wala tayong magawa. You know why? Hindi nakita. Anyway, mga kapatid, salamat, mag-rapture muna bago magkagera-gera. Kaya hindi natin hintayin yung gera-gera dito sa West Philippine Sea. Ang hinintay natin, when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. When the roll is called up yonder, I'll be there. Because we were able to get or procure eternal life in Jesus now by faith, mga kasama. Punta na tayo sa ito. Ang sabi niya? When someone repent here and accept Jesus Christ as their Savior, heaven will be joyful. Ulitin ko. When someone here repents and accept Jesus Christ as Savior, heaven will be joyful. 15:10 okay. Nasabi niya? 15:10 ng Luke. Tingnan ito. Kaya nga, magkasama, magpatuloy tayo kasi araw-araw masaya ang langit pag may magsisi.
Pero kung may mga tao dyan na nagbabackslide, malungkot ang heaven. Bakit? Kasi nga, nagiging useless. Kaya nga, o nga pala, nakikiramay tayo sa mga panopyo kasi namatay si Elgin. Kabataan ng taong yan, kagwapo. Sabi ko nga nung nandito sila, dapat lahat ng 3 bata ito maging preacher. Isa lang naging preacher ngayon. Siya ang assistant dun sa Bethany Big Bible Church, Baptist Church sa Makati. Tindi si Joel. Oo, tindi. Pagdating ko dun, gulat ako. Dun lang ako sa sulok. Tinawag niya ako, dinala ako dun sa pinakamagandang VIP area. Sabi ko dito kasi taga-probinsya lang kami. Sabi, hindi pastor. Pastor kita. Sabi, tignan niyo yan. Ready, read. Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents. Papansin niyo? Sino yung nasa harapan mga angels sa langit? Yung mga nauna na sa atin. Yung mga dinala na ng Panginoon na una sa atin. Kaya kung gusto niyo masaya sa langit, mag-soul winning kayo. Gusto masaya sa langit, kayo na backslider na malamig pa kaysa yung sinasabi nilang ice cold Coke. Ice cold Pepsi na lang. Sabi ni Pastor Tom. Ice cold 7-Up. Ha? Ay magsisi na kayo. Bakit may panahon pa? Don't you know that? Kasi may tinatawag na buzzer beater. Don't you know that? Kapag nakapag-shoot ka lang ng isang kaluluwa 7, ay, masaya na 7. Yan ang nakalagay dito, kapatid, sa John 4:36. Narinig nyo? Basahin natin. Para naman masaya sila 7. Yung mga labuan sa 7, tatay nyo, nanay nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo na 7. Tuwang-tuwa kasi kayo nakamag-win. Look at this. Ready, read. And he that reapeth receiveth wages and gathers fruit unto life eternal. May parte ka dyan kasi kahit papaano. Malinaw that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Ibig sabihin yan, nagpunta doon, nag-soul winning dahil nagbigay ka ng pamasahe, panggasolina. Yan ang ibig sabihin yun. Kaya sa 1 Corinthians chapter 3, malinaw ang sabi na Apostle Paul na ikaw na nagsuporta at saka nagpunta, pareho ang reward nyo. Katulad nga sinabi ni Colonel Guzman sa akin, galit na galit daw yung mga Marines, punta doon sa Fort Bonifacio. Alam niyo, kami ang sumugod sa Busayap. Sabi daw ni Colonel Guzman. Oo, pero wala kayong sweldo kung hindi namin inayos dito sa opisina. Tama nga naman. Narinig nyo. So, sa 1 Corinthians chapter 3, makita nyo rito ang nakalagay dito. Ano sabi niya? Verse number 6. 6 hanggang 8. Kaya kayo dyan na nagsusuporta, marami din kayong reward. Ready, read. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. And verse 8 said, ano sabi ni verse 8? Now he that planted and he that watered are one. Every man shall receive his own reward according to his labor. Kaya magpakatapat ka dyan sa ginagawa mo. Kami rin nagpapakatapat dito. Abay, may reward ka, may reward kami. Ganun ho yan. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipay, sabi niya, kayo taga-Pilipay talaga. Nga wala kayo sa mission field. Pero wala ako sa mission field kung wala kayo. Ganun din ako. Wala na ako rito kung wala kayo. Mahal mag-maintain nito mga kapatid. Mag-maintain lang sa television, mahal na, di ba? Sister Sara, nanonood ka sa Sister Sara sa RBC. Sir Rodel, si manager, si Sir Jojo, Sir Nicole, at si Sir Chubby. Hindi nyo ba alam? Very careful sila na inaayos itong ating programa para hindi makita yung kalbo ko. Ito yan, mga kapatid, para malinaw sa mga tao ang pagdating ng gospel na only Jesus can save you because He is the Passover Lamb. Now, punta tayo sa number 1, Sir James kanina, preparation. And under that, meron yung prepare, procure, and then, yes, accept Jesus. Ito yung procedure of the plan of salvation sa Exodus chapter 12. The procedure, may procedure yan Kaya, tingnan na natin ang procedure, Hindi basta-basta na
Plan of salvation. Hindi. May procedure ho yan. Okay. The procedure of the plan of salvation, sabi niya rito, number 2, Sir James, must be carefully followed. Baga sa prescription, wag dagdagan, wag bawasan. Yan ang prescribed na eh. Hindi nyo ba alam na bawal magdagdag sa prescription ng doktor? How much more sa prescription ng Diyos sa Bible? Bawal dagdagan to. Kaya, puntan tayo sa procedure of the plan of salvation must be carefully followed. No addition, no admixture, no subtraction. Basta 100% na Jesus lang. Lamb lang, lamb. Hindi lambsa. Lambs. Ngayon, tatayo sa Exodus chapter 12. Ano po? Verse number 3. 3 to 5. Ano ba yung procedure nila? Basahin natin. Speak ye unto all the congregation of Israel. Salvation para sa all, all the world. Kung yung sabihin na, para sa amin lang, di. Saying in the 10th day of this month, they shall take of them every man a lamb, singular, according to the house of their fathers, a lamb for an house. There is only one house, one lamb for the whole world. Number 4, ready. And if the household be too little of them, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Verse 5, verse 5. Ready? Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goats. Dalawang makita natin dito. Lamb, and number 2, without blemish. So, letter A, dapat yung lamb without blemish. Wala talagang dungis yan. Piliin mo talaga yung lamb na yan na talagang puting-puti. Oo, talagang, at saka 1 year, sabi niya, ibig sabihin sariwang-sariwa. Hindi pa, never been kissed, or haven't been used. O kaya nagupitan yan, ibig sabihin, So, ay totoo yan, mga kasama, alam nyo, kami na talagang sumunod sa Panginoon na nagpakalinis kami, nagpakabanal, ginagamit kami ng Diyos. Ganun yun eh. Kasi nung tinanggap namin siya, sabi ng Panginoon, magsisi kayo. So hindi na namin binalikan yung mga bisyo namin, kasalanan namin. Straight na kami na follow Jesus. Ganun yan. Narinig nyo, kaya kung kayo ay nagsisi na, tinanggap si Jesus, don't go with the friends who had infected you with all the viruses of the world. Nandyan yung drugs, nandyan yung liquor, nandyan yung sigarilyo, nandyan yung inggit, nandyan jealousy, nandyan yung vindictive spirit. Alisin na ninyo yan. What is the use as a Christian to revenge? There's no need. Because Jesus said, vengeance is mine. So the procedure must be carefully followed. It must be, letter A lamb without blemish. Talagang walang kanyan, walang duwis. Dahil it pictures the coming Lamb of God that will atone for our sins. Sabi ni 1 Peter, pakinggan nyo ito. 1 Peter 1:18 and 19. Na kinakailangan nyo talagang lamb offering para makapasok kayo sa heaven. Yan ang talagang mandate eh. Na bago ka makapasok sa temple nung araw, magdala ka ng lamb offering mo. Bago tayo papasok sa langit, dito pa lang sa earth, tanggapin na natin ng lamb sacrifice. Verse 18. Ready? For as much as you know, matagal na yung alam to eh. Bakit magmula pa noon inaawit na yung Lamb of God that takes away the sin of the world, the Lamb of God that takes away the sin of the world, because He's the only way, the truth, and the life, because Jesus Christ, died. Ano sabi niya? Narinig niya? Christ died, Christ was buried, and Christ rose again. He's coming back again. Kaya nga inaawit na yung exchange it someday for a crown. Old rugged cross, di ba, Sister Lailani De Leon? Tingnan mo. Amen po, sabi ni Sister Demata. Tingnan mo. Totoo yan. For as much as you know that they were not redeemed with corruptible things as silver and gold. Hindi madadaan sa misa, magbayad ka sa mga pare o kardinal, mga pastor, para ikaw masave. Wala doon. From your vain conversations received by
Tradition from your fathers. Tradition lang yun na magbayad ka sa pastor para ikararag yung loved ones mo na sa purgatorio. Walang purgatorio. Verse 19, ang sabi niya, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Tingnan niya na, redeem ka na. Kung hindi pa niyo alam na intindihan niya redeem at alam, tawagan yung Redeemer. Papakinggan kayo niyan. Dahil mahal kayo ng Redeemer. Kaya nga sabi niya, ha, you come to me. At noong namatay sa cross, inalis ng sumpa. Pero kung hindi tanggapin, delikado kayo. Ha? Kasi ganito yun. Sa John 3, 17 and 18, di ba Gerald Unlaw? O ano sabi niya dito? John 3, 17 and 18. Please lang, manampalataya na kayo, sumampalataya na kayo. Sabi nga sa escalator, sumampa ka, parang karating ka sa taas, di ba? Second floor o third floor, di ba? O sa elevator naman, talagang you enter in so that you will reach the third or last floor, di ba? Pataas yun. Ready, read. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ikaw. Ngayon, itong masakit. Pipili ka ngayon, magsisi ka ba, sasampalataya o hindi? Ready, read. He that believe on Him is not condemned. Kaya kayo na sumampalataya, wag na kayong mag-alala sa impyerno. Hindi ka na condemned. Someone was condemned for you. Don't you know that? Huh? But he that believe not, itong masakit, condemned already. Because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang pangalan niya, Jesus. Pansin nyo yan? Naglalakad ka rito, pero nakalagay sa likuran mo, condemned to go to hell. Please lang, habang hindi patapos ang buhay nyo rito, kahit nakabitin yung condemned yan, pwede naman alisin ng Diyos yan eh. At ilagay niya, justified. Totoo yan, mga kasama. Huwag magpakumbaba ka lang. At sabi mo, Lord, matagal na ako nagre-rebelde. Pati ikaw, sinali ko sa pagtatampo ko nung namatay si tatay. Nung namatay si nanay. Ngayon, at maganda ng pwesto ko, nagtatampo pa rin ako. Abay, sigurado kung hindi namatay nanay, tatay mo, baka naging drug lord ka. Di ba alam yan? God knows best. Narinig mo, iha. Oh. God knows best. Kaya nga, buhay ka pa dahil gusto ng Diyos, maalis yung guilt. Kasi nakalagay dito sa Romans 3:19, all of us are considered guilty. Pero tingnan natin anong sabi ng Romans 3, verse number 19. Para maintindihan ninyo na mayroon pang pagkakataon para ikaw ay mapawalang sala. Ready, read. Ano sabi niya? Now we know that what things soever the law said, it is said to them under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Bakit guilty tayo? Look at verse 23. 23, 3:23. Guilty nga guilty as charged. Ibig sabihin, talagang hell ang puntahan mo. Bakit? Ito ang batas ng Diyos. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi tayo makarating 7. Pero dahil namatay si Kristo sa cross, anong sabi 24? Yan ang kagandahan. And I will pray. Ready? Read. Being justified freely, walang bayad. Ang Espanyol kasi pinapabayad lahat, pati kandila, pinapabayad. Pati yung pagbitingting ng kampana, pinababayad eh. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ang ganda nun. Kaya ikaw at ako, ay meron na tayong tinatawag na lamb without blemish. And then, letter B, under procedure, it must be a male. Male, hindi female. Pwede bang nakatatawag sa female na kilala nyo? Kaya, ituloy natin yan sa next session natin sa Sunday afternoon. Kaya kayo dyan habangan ninyo ang kasunod yan kasi ang ganda nito. Na dapat ang procedure of the plan of salvation in the Old Testament, before they leave Egypt, they must be redeemed. Tinanggap niyang Passover lamb. Therefore, meron silang lamb without blemish, and then letter B, male. Gender niya, male. Narinig nyo? Hindi female. Panahon na para, maintindihan natin to kasi ganito yun. Sa Luke chapter 3:23,
nung dumating si Jesus Christ sa edad na 30, ha? Batas sa Numbers chapter 4 verse 5 na dapat aalis na ang isang Jewish sa kanyang magulang pag dumating ng 30 years old. Oh, okay. So, tignan natin to. Oh. Punta tayo dito mga kapatid. Punta muna tayo sa Luke 23:23 bago tayo punta sa Numbers. Okay? Okay. Tignan natin yan. Ano sabi niya, Jack? Narinig yan, ha? Oh, sabi ko na nga, And Jesus himself began to be about 50 years of age. Being was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. 30 pa lang. Kira naman itong eyeglass ko. And Jesus himself began to be about 30. 30, ibig sabihin, sa Jewish, sa mga kapatid, pag 30 ka na, wala nang pakialam magulang mo sa'yo. They have no authority. Sa Pilipinas, 25, wala nang parents' consent or advice. Sa Israel, 30. Sa Amerika, 18. 18, wala ka na talagang parental authority against your children pagdating sa Jewish. Sa Numbers chapter 4 verse 3, gusto kong makita nito. Na wala na talagang habol si Maria at Jose pag si Jesus dumating doon sa doon sa edad na 30 sapagkat batas to eh. From 30 years old and upward, even until 50 years old, all that entered the host to do the work in the tabernacle of the congregation. Narinig yan? Kaya, mapansin yung command ni Mary sa John 2:5, whatsoever he said, do it, sabihin sa mga servants. Bakit? Wala na siyang authority doon. Kaya wag na kayong lapit-lapit kay Mary, please lang. Female yun eh. Lamb ang lapitan natin. Male. So, salamat sa Diyos dahil nandiyan kayo nanood. Nandiyan si Born Legacy na pamangkin ko. Nandiyan si Pastor Tommy Matante. At nandiyan mga Kasulya Kaido. At mga Balesteros, Chopilo family. Nandiyan din ang Udlaw family. Sabi ko sa inyo, salamat po. Nanood kayo. Pagpalain kayo lahat ng Diyos. At ito nga, si Jessica, si Mangan. I hope na ipanganak ka na sa birthing center niyo sa Sulana, ha? Iho, ha? Lumabas ka na kasi, iho. Isakay nyo yan sa kuliglig. Lalabas agad dyan. Anyway, gusto ko lang kayong umiti sapagkat kung redeem ka, talagang meron ka ng blessing. Lord, bless your people and bless us now. Keep us safe. Bless RBC also and the watchers or the televiewers. In Jesus' name, amen.